Mga kababayan, Merry Christmas po. Ranger Kilat Vlog, Retired Soldiers, Detailed Analysis, Observation, Assessment. Ang pamagat po ng ating vlog ngayong araw ay ang Plan V. Bay, Merry Christmas sa lahat. Plan B. Dahil hindi po natuloy yung game plan envelopment na i-envelop sana ang mag-ama sa pamagitan ng ICC at impeachment. So dahil malapit ng eleksyon, natakot yung mga politiko na tumatakbo dyan sa House. Natakot sila na baka hindi sila iboboto ng mga tao dahil masyadong popular si former President at si VP Sara. So ang ginawa ngayon, ang pwede nilang gawin is mag-plan B, and that is ang local court na ang gagalaw. So local court versus FPRRD, and ito naman kay BP Inday is testing BP's immunity from suit. Kasi di umano, itong immunity from suit ng Vice President is hindi naman nakalagay sa konstitusyon ng Republika natin. And that is why malamang ito ang kanilang gagamitin. So dahil sa bilis ng pagpasok ng Iglesia at ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga grupo na ayaw ng impeachment, biglang natakot yung mga politiko. And that's why ngayong araw ang tinitingnan natin is ang Plan B. So, tingnan natin ang Plan B. So, Transforces, the threat and risk assessment on national security situation from open reports of current event sources. Mga kababayan, ito po ang ating i-discuss ngayong araw. So, sequence, socio-political situation, game plan, Plan B. 3, lessons learned, ang factors nito. And then, conclusion, recommendation. Quick lamang po. Ito pong ating kasalukuyang socio-political na sitwasyon ng ating bansa. Nandyan po ang democratic kleptocracy. Ito yung parang demokrasya, pero pag nanakaw yung nangyari, pagwawaldas ng pera, yung corruption andyan. So, political radicalism yung nasa kabila. Ano po? Yung political radicalism, ito naman yung ginagamit, yung politika, pero radical ang kanilang mga ideolohiya. So, ito, sa ilalim ng democratic kleptocracy, nandyan ang political parties, party list groups. Nandyan din ang political dynasties and cronyism. Ito naman political dynasties, hindi naman masama ito. Depende ito sa kanilang performance. No? Ako, kung tutuusin, wala akong problema sa mga political dynasties. For as long as isa sa local, isa sa national, it's fine. Even if they continue. Huwag lang yung lahat na halos sila nandun na sa politika. That's bad. So, walang problema sa political dynasties para sa akin. Oligarchy, yan, isa rin yan. Elitism, drugs, and then hoarding and smuggling. Yun yung nandyan sa democratic kleptocracy. Sila ang bumubuo dyan. Dito naman sa political radicalism, nandyan ang Communist Party of the Philippines and secessionist groups dyan sa Mindanao. Yung NPA, ang NDF, ang BIFF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, yung DITG, Dawla Islamia Terrorist Groups, at ang PAGS, Private Armed Groups. Ito, hawak ito ng mga politiko o di kaya nitong mga hoarders at smugglers, yung drugs. So, tingnan natin ano yan. Bakit magkabilaan sila? Mga kababayan, pinagwawaldas po nila, kinukulimbat nila ang ating taxes at contributions. Yan po ang nangyayari ngayon. So, pag-usapan natin, taxes and contributions natin. Sino nandyan? Ito. Parang patunayan, mismo former president nagsabi niyan, ang gobyerno na ito walang project, wala kang makikitang project dyan, maintenance na lang kasi ayuda na lang, naubos doon, naubos ni Romualdez, congressman lang pero left and right ang pamigay niya. So Maharlika Fund, sabi nga niya dito is 250 billion yan. Kinunan sa GSIS ng 62.5 billion, imagine niyo po, 62.5 billion from GSIS mula sa government employees yan na contributions. And then, may sinabi na ang SSS, 62 billion din ang kinuha dyan. Private din yan sa mga empleyado rin ng private employees. Kung titingnan nyo, puro contributions ang pinag-usapan. 62 billion sa Land Bank and 62 billion sa DBP. Hindi pa naisali dyan ang PDIC. So, kung makikita nyo, taxes natin at contributions ang ginigisa nila para sa atin. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Titingnan natin dyan sa taxes and contributions sa gitna. Taxpayers and populace, tayo yon. So, sino nandyan? Entrepreneurs, business sector, OFWs, employees, retired, farmers, fishermen, micro, small, and medium entrepreneurs,
indigenous people's organizations, TODA, Tricycle or Transportation Operators and Drivers Associations, Laang Kawal, yung mga volunteers, then FGF, the Filipino Guerrilla Forces, na pinangunahan ni Sir Dado Enrique at ni Sir Bukay Metran, self-employed at saka religious sector. Yun po ang nakikita natin na tatlong grupo ng ating society, ng ating lipunan. Nandyan din po dati dito ang bureaucracy kasama ang COMELEC at COA. Ang Armed Forces, Police at MUP dapat nandyan din. Courts, LGUs, barangay employees. Sila yung mga taxes at may contribution. Nakalagay dyan taxes, contributions, taxpayers and populace. Kasama dyan ang bureaucracy, COMELEC, COA, nandyan. Nagtatax sila at saka nagbibigay ng contributions. Ang Armed Forces, Police and MUP, may taxes din sila at contributions. Nagbabayad din yan. So, ang courts, LGUs, barangay employees, may taxes din sila and contributions. Yan po ay nakalagay sa ating konstitusyon at mga batas. Supposed to be, ganito tayo. Yang tatlo na yan dapat ganyan. Subalit mga kababayan, based on our observation, lumalabas na ang bureaucracy, COMELEC, COA, Armed Forces, Police, MUPs, courts, and LGUs, barangay employees, napunta na sa ilalim ng impluensya nitong democratic kleptocracy sa pamamagitan ng power of money. At ang money naman na yan ay taxes natin at contribution natin. Therefore, lumalabas na ginigisa po tayo sa sarili nating mantika. Sana mabuksan ang ating maisipan. Dito naman sa kabila, sa political radicalism, ideological terrorism ang lumalabas dyan. And that is why, napakahirap niyan dahil halos walang Diyos dyan. Pagdating sa CPP, walang Diyos dyan. Dito naman sa secessionist groups, may Diyos nga pero masyadong radical. So, etong malaking problema. So, ang grupo natin nasa gitna, ang taxpayers and populace. Yung taxes and contributions, yung taxpayers and populace natin. Lumalabas dyan na ang taxpayer napapagod magtrabaho. Ang tupad di umano, yung ayuda na napapagod sa pagwalis pero hindi naman talaga nagwawalis, picture-picture lang. Yung AKAP, napagod pumila. So, wala namang ginagawa. So, hindi naman sa pero ito yung hinaing ng ating mga kababayan. Tuloy natin ito. Tingnan natin itong detail analysis natin sa Plan V. Probable cause. So, malamang gagamitin yung local court at magkakita sila ng probable cause against FPRRD at magpalabas sila ng warrant of arrest. Then, at the same time naman, itetest din nila yung immunity from suit ng Vice President since hindi daw ito nakalagay o nakasulat sa ating saligang batas. So, tingnan natin. Karamihan kasi pag ganyan, ang tinitingnan natin, ang sinisisi natin lagi, ang presidente o PBBM, ang admin, si Martin ba o sinong mga politiko katulad ng Quadcom. Pero mga kababayan, hindi po yon lang. Malaki po ito at malawak po. So, tingnan natin. Ang una, yan, political syndicate. Nandyan ang political dynasties. Siyempre, ang Marcoses. Even ang Dutertes are part of it, no? Pero nagkaaway-away sila ngayon. Cronyism, political parties. Dito sa ideological syndicate, nandyan ang CPP, NPA, NDF, political and armed struggle yan sila. Sa elitism, nandyan yung belief and political party. No? May political party itong mga elitists. At masaklap dyan, meron silang religion na gagamit dyan upang i-advance ang kanilang mga interes. Then, ang caliphate, nandyan na rin yung party list group ng may mga caliphate. No? So, bad capitalist syndicate, ito na yun, yung oligarchs, yung economy, then ang drugs. No? Cartel systems, gusto nila yan. At sa hoarders and smugglers, yung mga illegals. So, yung tatlo na yan, nagkaisa. Nagkaisa sila upang labanan o sirain yung kanilang kalaban. At yun ang walang iba, kundi ang mga Dutertes. Kasi nga, itong mga Dutertes from political dynasties, sinugal ang kanilang political capital, sinugal at nilagay ang kanilang pamilya sa panganib para lang ipaglaban ang taong bayan. Katulad ng drug war at yung mga ginawa nga niya, even ang mga oligarchs ay kanyang siningil yung mga hindi nagbayad ng tax. So, yan ang nangyari ngayon kung bakit itong tatlo, political syndicate, ideological syndicate, bad capitalist syndicate ay nagkaisa upang labanan itong mga Dutertes. Lalong-lalo na si FPRRD at si BP Sara. So, ito yung game plan na pinakita natin last time. Tapos na itong pugante doon sa KOJC.
no? Tapos na rin itong Alice in Farmland na Pogo di umano, pero ang target nito sa Alice in Farmland, hindi naman talaga Pogo lang. It is against Duterte and China. Yun ang mga talagang target niyan. Yan ang lumalabas sa ating observations. So, 3, nandito na tayo ngayon. Yun na yung sinasabi natin na maaring gamitin nila ang korte, ang local courts, upang makakita ng probable cause at magpalabas ang korte ng warrant of arrest against FPRRD. So, susubukan nila ito. Kasi hindi pwede ang mga politiko ngayon dahil eleksyon. So, ang gagawin nila is, yan, local courts. So, ano ang corruption, and then they will see, no? Pag ginawa nila ito, makikita kung sino ang may impluensya over the military. Then, kung makikita natin dito, no? Destroy Duterte's court influence. So, nakita nyo, ang impluensya ng korte ang gagamitin. Dito naman sa immunity from suit ni BP, kasi hindi daw ito nakalagay sa ligang batas, ang mangyayari dyan, matatago ang PhilHealth Fund, MIF, flood control fiasco. So, dahil sa kaso na yan, na ikakaso nila para testingin kung talaga bang may immunity from suit ang BP, since hindi ito nakasulat sa ligang batas. Ang lalabas niyan is magkaroon tayo malamang ng anarchy and the power of money. Ang problema dyan, magagamit nila yung power of money nga, yung tax naman natin at contribution natin ang nagamit nila dito. So, napakasaklap po nito, mga kababayan. So, pag nangyari ang magkaroon ng anarchy, magkaroon sila ng martial law o RevGov, or yan, takpan nila yung mga incompetence sila, and then manatili sila sa pwesto. So, ang tinitingnan natin ngayon is itong 3 and 4 na senaryo. So, ito na yung plan B, kasi dati ito is ICC and impeachment Since hindi natuloy ang ICC at impeachment, maaring magkaroon sila ng ito na, plan B na. Either tuloy ba ang ICC, kasi hindi naman yan mga politiko, pero itong kay BP Inday na impeachment ay malamang mapupunta ito sa kaso to test her immunity from suit. So, ito yung nakikita natin ngayon. Kung mangyayari dyan, siyempre pupunta tayo sa bankruptcy, adversary, then and communism. So, in the end, maging communist state, and then ang makinabang is ang CPP, ANP, NDF. Tingnan natin ito. Ito yung removing or replacing a sitting leader. Ito yung lessons learned natin. By law, election, end of term, impeachment, people power. Nung people power, meron tayong EDSA 1, EDSA 2. Then 3 and 4, failed yan. Ang coup at saka mutiny noong 1987 to 89, isang naging senador. Noong 2003 and 2004, isa rin ang naging senador. May saying tayo, sinasabi natin yun, 1 is enough, 2 is too much, 3 is stupidity. So, hindi ko kinokontra ang people power. Kasi karapatan naman ng taong bayan yan. Pero ang sinasabi ko lang, if and when gagawa tayo ng isang bagay, kailangan siguraduhin manalo. Dahil kung puro tapang lang ang ilagay natin dyan, baka mamaya papalpak tayo at manatili sa pwesto yung mga taong ayaw natin na alam natin gumagawa ng hindi maganda. So mamaya i-discuss pa natin yan. So ano yung iba na pwede nating other method? People's or taxpayers organization. Yung pinakita natin kanina. And then, nandyan yung religious sector, business sector, mga retired, na mga government and private employees, OFWs, FGF, yung DDS, yung mga diehard Duterte supporters, and of course, yung mga loyalist din. Marcos loyalist nung tatay, kasi mahusay yun. So, titingnan natin ito. Yan. May tema tayong National Socialist Capitalism. Ay, babalikan natin para makita natin kung bakit. Ito yung 3 factors for change. Yung issues, organization, and logistics. Dito sa issues, marami yan. Sa organization, dapat may mga organization yan at may mga leaders yan. At sa lahat ng mga leaders yan, may iisang leader na tatayo talaga para sa lahat. And of course, kailangan niya ng logistical support. Kasi hindi magmamaterialize ang isang change without these 3 factors. Ano ang mga issues? Andyan. So, dito sa House, nandyan yung flood control issue, illegal insertions by the billions, ayuda in aid of re-election issue. Yan yung mga problema dyan. And then, pagpapakulong ng mga MUPs. Kung maalala natin, si General Wilkins Villanueva,
Director General Wilkins Villanueva ng PIDEA, pinakulong nila ng gano'n na lang. And who knows, ito yung malaking problema dyan, kaya kumukulo ito. And si Colonel Grijaldo na nagsabi lang ng totoo ng kanyang side, pinakulong din. Ganyan na ba tayo? Ganyan na ba talaga? Ganyan na ba tayo kaduwag? Dito sa OP, Office of the President, yung PhilHealth Fund, Maharlika Investment Fund, corruption or countenancing na hindi binibeto, no? Yung PCSO, mayroon na ng bagong COA report dyan. Selling of gold, nasaan na ang mga yan? And that is why kung titingnan natin mabuti, meron tayong maraming issue pero wala tayong organization na nagbaback up upang lumakas tayo at walang logistical support. Paano? Balikan natin ulit to. Ayan. So, ito yung kasalukuyang socio-political na sitwasyon ng ating bansa. Kung makikita natin, pinakita ko na ito kanina, anong kailangan gawin nitong mga taxpayers, tayo, yung entrepreneurs, business sector, OFWs, employees, retired, yung nasa gitna. So, kung makikita natin, sinabi natin kanina, ang bureaucracy, COMELEC, COA, ang Armed Forces Police at MUP, yung courts, LGUs at barangay employees, supposed to be under the Constitution, magkasama tayo dyan. Tayo ang pinoprotektahan yan. Subalit lumalabas ngayon sa ating observations is nandito yan sa ilalim nitong democratic kleptocracy. Hindi sila makatayo. Bakit? Siyempre, because of the power of money at taxes natin ang ginagamit yan. Imagine niyo nung isang araw, nung investigation against BP Sara, ang nangyari ang COA nagbibigay na ng report doon sa Congress. Why it is? Di ba may 6 months pa? May mga proseso yan, may mga due process yan. Pero hindi na nila sununod ang due process. Tinira na nila ito at kinuha na nila yung mga data doon sa COA, which is wrong. Alam natin na mali yun, pero tinuloy nila. So paano yan? Ang Armed Forces, just this month yata, this month, ang sabi apolitical, non-partisan. Bakit nakipag-usap sa mga congressmen at nagkaroon pa ng fellowship? Hindi ba, mga kababayan, klarong-klaro na ang ginawa ng 3 congressman na yun na tumawag sa Chief of Staff ay sinet up nila yung Chief of Staff. Kasi sinabi ng Chief of Staff, gumawa ng isang message ang Chief of Staff na apolitical sila and non-partisan. Ang ginawa nitong 3 congressman na sila Martin, nung inaprubahan di umano nila ang subsistence allowance ng members ng Armed Forces, which is good, pero bakit kailangan pa nilang i-video? So, Chief of Staff, Sir, talagang sinet up kanila. Hinulog kanila sa taong bayan. Wala kang mapuntahan, sinet up kanila, binidyohan yung inyong usapan at may voice record pa. Tama ba yon? Hindi ka ba nag-isip, sir, na sinet up ka ng 3 congressman na yon? Sinabi mo na apolitical kayo, pero sinet up kanila, tinawagan kanila at nagkaroon pa kayo, nag-request pa na magkaroon kayo ng fellowship dyan sa loob ng Camp Aguinaldo? Is that not politicking? Is that apolitical? Is that non-partisan? Dahil ang legislative ay hindi hawak yung armed forces. Ang armed forces is under the executive branch, hindi ng legislative. Bakit kayo nakikipag-connive dyan sa legislative? Hindi ba politicking yan? Sir, kaya nga medyo na-set up po kayo. Sana mag-isip-isip po kayo. So mga kababayan, ano ang dapat natin gawin dito? Ang mangyari dito mga kababayan, tayo, yung ating taxes at contributions, para maprotektahan natin yan, kailangan magkaroon tayo ng People's or Taxpayers Organization. I-organize natin ang ating mga sarili at magkaroon tayo ng isang boses upang protektahan ang ating mga taxes at ang ating mga contributions mula sa democratic kleptocracy, mga magnanakaw na ito, at political radicalism. Kasi sila ang nagwawaldas at nangungulimbat sa ating taxes at contributions, mga kababayan. That's why, pag nangyari yan, maaring babalik ulit yung bureaucracy, yung Armed Forces Police and MUP, at courts, LGUs, barangay employees dito sa tama nilang kinalalagyan, which is the Constitution and laws, which is stated in our Constitution, sa ating saligang batas at sa ating mga batas, existing na mga batas. So, tingnan nyo po, hindi tayo pwede magpadalos-dalos dito. Gusto natin ng
People power, it's fine. Hindi ako kumukontra. Go ahead. Pero kailangan organisado ang taong bayan. Dahil pag pumalpak kayo, at least meron pang organization na tatayo na hindi basta-basta bibigay lang, meron pang susuporta. At dahil pag once na organize ang taxpayers organization or people's taxpayers organization, tiyak na kasama natin ang bureaucracy, kasama natin ang armed forces, police at MUP, at kasama natin ang courts, LGUs, barangay employees. So yun po ang aking masasabi. Dahil mga kababayan, titingnan natin dito ang ating mga Philippine presidents. Dito, pinakita dito, ito, una, si Andres Bonifacio, nakalagay dito, ito yung short description, tunay na unang pangulo, ayaw kilalanin ng elitista. So you see, ang mga elitista, nandito na, 400 years ago pa, sila na ang namumuno sa atin. Pangalawa, ito di una, Emilio Aguinaldo, mang-aagaw. Binabasa ko lang Verdugo 2 times, nagpa-11 sa mga Amerikano. So you see, Verdugo 2 times, sino ba yun? So, eto, sabi nga nila, chismis noon, history, kasaysayan ngayon, si Andres Bonifacio de Umano at saka si General Antonio Luna. So you see, lahat po ng mga presidente na yan dyan na nabanggit ay hawak na parang mga puppet lang ng mga banyaga noon. Until kay President Ferdinand Marcos Sr. So nakalagay dito, martial dictator, pero medyo inayos ang bayan. So you see, medyo inayos ang bayan dahil sa mga kidney center, heart center, lung center, yung children's medical center. So siya yun. Napakahusay din ng presidente ng ito na si former President Ferdinand Marcos. At syempre dito nakalagay kay former President Cory Aquino, Santa de Santita, may kamag-anak incorporated. So dito natin nakikita yung mga brief description nitong ating mga former presidents na nangyari sa ating bansa. Hanggang dumating itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Ito inamin naman niya na siya isang socialist. Independent foreign policy ang kanyang pinairal at syempre, para sa akin personally, I look at him as the father of modern Philippines. Siya lang ang lumihis talaga dyan at talagang dinedicate ang kanyang buhay, ang kanyang buong political capital upang ialay sa taong bayan ang tunay na public service, being isang socialist. So kung makikita natin mga kababayan, itong RC, Roman Catholic, elite, international ito. Bakit nakalagay na elite? Ito kasi yung tingnan natin, nagamit kasi ito, minsan, itong pagpapatalsik kay former President Marcos at kay former President Joseph Estrada, malaki ang role na ginampanan ng RC dyan. And that's why nagpapagamit. Lumalabas kasi na meron silang alliance with the elitists. And kaya nga medyo itong LP dati medyo nasira sila dyan dahil lumalabas di umano na nasira dahil pinagbibintangan silang mga elitista na ginagamit nga itong RC. So kung makikita nyo, nakikipag-connive na rin itong mga meron akong napanood na isang nandito pa nga sa aking laptop na nakipag-usap ang Makabayan Black dito sa LP dahil pareho daw sila di umano ng mga prinsipyo. So you see, lumalabas talaga. So ang INC ngayon lumalabas, Iglesia ni Cristo lumalabas, is the new face of wisdom and leadership of modern Christianity. Yun ang INC. So pro-people ito. At ang KOJC naman is ang bagong muka ng resilience of Christianity, which is also a pro-people. So hindi naman sa sinasabing kasi supposed to be si RC, itong Roman Catholic, is dapat naging pro-people na rin. Pero nakita na natin ang dami ng kaguluhan, pero invest na puntahan kung sino yung nakakatulong sa tunay na nakakatulong sa bayan, pumunta pa doon sa kabila. Nako, nagpagamit pa sa Makabayan Black yung iba. Diyos ko po, na yun yung problema. So mga kababayan, eto, Ranger Kilat Vlog, Retired Soldiers, Detailed Analysis, Observation, Assessment. Merry Christmas po mga kababayan. Ang Merry Christmas po, ang inaalay ni Jesus ito as freedom from evil. Kaya nga, blinag ko ito nitong Christmas because hopefully,
makapagbigay ito sa inyo ng kaalaman, kamalayan, nang sa gayon ay magkaroon tayo ng freedom from evil forces. So, again mga kababayan, shout out to the following: Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor, KKB, Waray Waray, OFW Talk Show, Unfiltered Thoughts, and Teacher Janice. Ayan, si Ma'am Queenie Guillem, Mamila Sumailo, Cecilia Mertalla Jr., Cecilia Provido, Natalie Querubines, The Right Stop, Arceli Calvo, Cook Sunray TV, Sir Baby Berua, Ebnash, Edilberto Mercado, Greggy Marquez from Las Vegas, Sir Greggy, JT Lee, Colocoy, and Polican, Ma'am Lynn Firm, good evening to you, Sir Dick Gulger, dyan sa Canada, Sir Vic Tomasar, ang ating FGF, magandang gabi sa iyo, Sir Romy Satparam, Sir, magandang gabi sa inyo. H-Mine Only, Felix Awit, Arnold Pusiriban, Lili Dasa, Eva Burgos, Annalyn Castillo, No Jeff NT, FGF din ito, si Serayo Aberit, FGF, Eronin Buboy Copasus, Indonesian Commando, Commander My Love of Deputy Supremo FGF, Maria Socorro Mejia, Leandro Solarta, Aquilino Juanites, Rosby from Egypt, Kuya Rosby TV, Arvin Ortega, Alodito, Lionheart, Pase Construction YT, Taurus, La Arne Silva TV, Blessed Bikers PH, Loretta Cabanayan, Broken Wings TV, Joey Ferrer, Sami Lito Mantilla, Sir Orlando Sabala, good evening sir, NVG Davao, Meridon from Arizona, Kuldani, Maria Velasco, David Guanzon, Munjen, Calmado Playlist, Corcopio Masayaw, Ariel Henido, Shirley Villostas, Maria Sanchez, Bicolano Makulit, Jose Benito, Sita Espinola, Alan Aranes, from Qatar, CJ Badja, of course CJ Badja, hindi pa tapos, Mercy Tagalog, Nori Sakaguchi, Ma'am Nori, kumusta na po kayo? Pepe Latoha, Alexa Lagos, Rodolfo Lebaste, Wildcat, Ray Bohol, Clara, Jan Alvin Castino, Conserman Benis, syempre si Rain Winter, Jose Jones Pedregal, Armando Cagape, Emma Melendres, Rosario Mordsats, Manny Mercado, Nick Chan, Nelson Registrado, Ayornek, Lea Conchada, Master Vlog Mga Kabalbalan, Jose Dumagit, Glory Kugan, J. Foy. Okay, J. Foy, Edna May Maluya, Ferlas ng Silangan, Diamond Hill, Dave Azarcon, UKSLTM. Panoorin po natin si Ma'am UKSLTM. At syempre, may napanood ako, magaling na vlogger din, si John Gaisano Vlog, panoorin nyo rin siya. Napakahusay din ng kanyang pinapakita na kanyang mga insights. Very intelligent insight din si John Gaisano Vlog. Panoorin nyo po siya. Mag Francis, Rosemary Abatayo, Blamarfa, Neri Cerillo, Alexa Lagos, Dorny Man, Jeronim Boy Capasos, na ulit lang, Tyra Gabriela, Daniel Joktoyor, Maria Claire Yu, Jamal Wandi, Lourdes Gamoso, Leopoldo Maldia, Ronaldo Ingaracal, Tesalo Alsom, Bobby Udtuhan, Sir Bobby, good evening sa iyo. Leia Soberano from Spain, Lona Chris Rosemary, Mel Pacabuagua dyan sa Europe, TJ Jos Luis, Ace, Samotsari TV Channel, Mark Danyot, Angelito Payapaya, Houti, Arduino Dev, NRE, Michael Casanova, King Kong, Rodel Nawayas, Edilito Namit, Pedro Jr. Silbosa, Vilma Mix Vlogs, Joselito Orquia, Red Castro, Elizabeth Opinion, Joselito De Suyo, Red Castro again, Amar Manyamantiad, Ride Motolonges, Ramonaria, Francisco Gaspas, Kasmut, Bing SWB Cots, Macau, Josephine Maghari, Rayo Carlos, Yoli Espinola, Joselito Orquia, Didi Angeles. Ayan po mga kababayan, si Cristo Mabiene, Emilito Portillo, Melvin Hernandez, Diego, Buganotan TV, Michelle Cordial, Dana N. Johnson, Dean Johnson, Dennis Sosobrado, Ramos Kill, De Calibre Jr., Gumski, Addison Tagam, Masarabis, Maricel Sumawang, Arlene Tahale, Alice Wolf, Albert de Venecia, Ismata Sinatak, Marlin Aguinaldo, Demetrio Bucao, Dors Alcon, Daniel Ducot, Desti Ungos, Jopilo Sugarino, Jesse Di Maculangan, Mycom Sport, BRS, Romel Plamignano,
Jeremy Francisco, Jan Gapus, Kent Simbahon, Sofia Anduenas, Dionisio Bughaw, Jan Dabocol, Hi Janeline Ramoran, Tongski, Jesus Hernando Habok Jr., Rosalinda Rivera, Lito Blancas, Diosdado Bagtas Jr., Melvin Hadone, Clarinda Agustin from Stockton, California, Bukas Palad, Santiago Obisado, Dennis Cruz, Ryan J. Kalunsag, Dio Garcia, Boy Bisaya TV, Monina Valerio, Julio Nacion FGF, Maria Flores, Narda Kilasen, Opelia Villorejo, Jean Rosel Lorquino, Rene Navarro, Golden Heart po sa inyong lahat, Miss Acortes, Edgardo, Gilbert Quires, Gilafawan, John Pascua, Nicolas Pedere, Olente, Pinoy Trending, Jubahi Brandi, Elmer Luna, Ramal Ariel, Crisanto Francisco, Unirose Etquival, Carlo Lim. Siyempre, tapos na. So, yun mga kababayan. Again, Merry Christmas and advance Happy New Year.